Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Di ba nagpalit ng liderato ng Senado nung isang araw pagdating ni Bato nagpalit? Pagpalit ng liderato ng Senado, tinanggal yung si retired General Samonte, ipinalit itong si Aplaska. At ang role niya talaga protektahan si Bato. Yan sinabi niya, Senate Office Sergeant at Arms, hindi papayag na hulihin si Senator De La Rosa sa loob ng Senado. Kaya, kumbaga, protektahan si De La Rosa Yan yung kanyang role. Bakit siya ibinilik? Ang nagbalik sa kanya si Bato. Tinanggal nila si retired General Samonte, pinalabas na nag-resign. Tapos ito, hindi naman daw niya tinatanggi, nakaklase niya si Bato sa PMA, sabi nito ni Aplaska. Kaya mga kabunyog, ngayon, lumilitaw na ngayon, talagang ito linagay para protektahan si Bato de la Rosa. Ano na yan? Kumbaga, ito yung kanyang, mula sa niya, yung lahat ng history niya para kay Bato. Una, magkabat sila sa PMA. First year magkabat sila, nauna lang graduate si Bato 86, siya 87. Pero magkaklase sila sa PMA. Nung maging chief ng PNP si Bato, panahon ni Duterte 2016, naging chief ng OHEPE ng Aviation Security Group itong si Plaska. Pagkatapos naging regional director ng PNP sa Region 4A. Pagkatapos naging chief ng Directorate for Operations. Ganun kasensitibo ang mga hinawakang posisyon nito sa panahon ni Bato at ni Duterte. Ito pala, hindi ko pa nga pala sa inyo nasasabi, taga Davao. Taga Davao itong si Aplaska, mga kabunyo. Yan dun pa lang taga Davao, ka-classmate ni Bato. Kaya ito? So anong purpose? Para kay Bato at sa mga ang role talaga nito, hindi na nga lang para kay Bato. Protektahan si Bato, protektahan yung mga senador na pro-Duterte. So mali Kasi kapag usaa ka, pinoprotektahan mo yung Senate as an institution. Hindi yung mga senador. Ay dito lumalabas DDS na senador na usaa Kumbaga, kaya ngayon, anong nangyari doon sa nangyari nung nakaraang araw, ang lumalabas mga kabunyog, mga kababayan, lumalabas na ngayon na yung mga nangyaring pagpapaputok doon, tinatanong na ngayon ng mga tao, talaga bang seryoso na under attack? Under attack ba talaga ang Senado noong isang araw? Parang hindi naman Ay nagalit ngayon si Cayetano nung tinanong ng media. Sabi ni Cayetano sa media, bakit kayo nagdududa na under attack ang Senado? The Senate is under attack. The Senate was under attack. Yun, nagpupukpok si Cayetano, galit. Galit si Cayetano Kasi sabi niya, bakit daw pinagdududahan na yung Senado ay under attack? Paano naman hindi magdududa ang mga tao? Paano naman hindi magdududa kahit yung mga media? Wala naman silang nakitang talaga seryosong banta. Unang-una, relax na relax pa nga si itong si Aplaska. Nung nandun sa habang nangyayari yun, parang nagsushooting lang Sinasabihan niya pa yung media, pakihintay lang, mga 15 minutes, ay 5 minutes. Tapos yung mga senador, sabay-sabay nang nagla-live doon sa nagla-live, pati si Mark Villar na tahimik, nag-live ng gabi na yun. Sila Bongo. Tapos nakita pa si Bato nanonood ng TV. Live stream ng TV5. Nakita doon, pangalan ni Bato. Kaya, wala. Kumbaga, tapos kinaumagahan, nakatakas si Bato. Sino? Sino ang hepe ng USAA nang nakatakas si Bato? Itong si
itong si Aplaska. Anong ginawa niya? Bakit niya hinayaan na makaalis si Bato? O dun pa lang, alam na kung ano ang mga anong ito. Pinagdududahan na ngayon. O, kaya sinong maniniwala doon? Lumalabas ngayon, parang yung putukan na nangyari, gawa-gawa nila, staged. Ha? Staged yung ano nila, gawa-gawa lang. O, parang diversionary para makatakas si Bato kinaumagahan. O, at anong ginawa nito ni Aplaska? Wala. Kasi hindi niya naman kayang pigilan si Bato na umalis. Unang-una, hindi niya ba alam na aalis si Bato? At saka si Robin Padilla? Kung talagang ano siya, bakit hindi niya pinigilan? Oh, di ba? Yan, napaka-ano nito mga kabunyog. Yan yung napaka lungkot na nangyayari ngayon sa Senado. Wala na, ang Senado ngayon, hindi nakarespeto. Ha? Ano yan? Yung sinasabi na, ano daw kasi, under attack sila. Kahit yung media, hindi naman maniniwalang under attack. Kaya nga tinanong si Cayetano, talaga po bang under attack ang Senado nung nakaraang gabi? Ha? Oh, nagalit si Cayetano. Sabi ni Cayetano, bakit yung pinagdududahan na under attack ang Senado? Eh kasi yung media nandun eh. Oh, nakita ba ng media na under attack? Nagkaputukan ba galing sa ano? Wala eh. Isang panig lang naman halos yung grabing nagpaputok. Itong grupo nila Aplaska. Sinasabi nila under attack sila. Ang nakakatawa nga dyan, binasahan ni Ted Filon si Aplaska sa interview. Sabi niya, General, nakalagay po dito sa manual ng operations ng PNP. Hindi ang pagbibigay daw po ng warning shot ginagawa po kapag outnumbered at ano 'yon? Anong tawag doon? Kapag outnumbered ka, ano 'yon? Saka ka magma-warning shot. Ay nangyari, hindi naman sila outnumbered. Hindi naman sila anong tawag doon, yung nalalamangan. Overpowered. Hindi sila overpowered, hindi sila outnumbered. Sino ba yung sinasabing nandun na nahuli daw na NBI? Driver. At saka makikita mo yung mga NBI nandun sa GSIS. May kasamang media yung mga NBI. 'Di ba? Kino-cover din ng media yung nangyayari doon sa GSIS building. Nandun lang yung mga NBI. Sinisecure nila yung GSIS. Hindi, sa totoo lang. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,